Ayan guys, it's 2024 at meron na naman tayong bagong goal, no? Of course, one of our goals is mag-save, diba? So, meron ako sa inyong option na ipapakita. Option 1 and option 2 to save. So, yung regular savings account is an option 1 or kahit saan, kahit sa alkansya or kung saan man yung gusto mag-ipon. Kaya si Pedro, ang isa-sample ko sa inyo, may asawa at 2 anak. 30 years old siya. At nag-iipon siya ng 5,000 every month, no? After a year, 60,000 na yung naipon niya. Kaya lang, merong situation na nangyari na hindi natin maiiwasan. Nagkasakit siya ng critical illness. Kailangan niya ng 1 milyon sa major operation niya para mabuhay. Since merong umaasa sa kanya na asawa at 2 anak, ginawan to ng paraan ni Pedro. So, withdraw niya or ginamit niya yung naipon niyang 60,000. So, zero balance na siya at kulang pa siya ng 940,000. So, ito yung reality na nangyari sa buhay ni Pedro. No? Nagkaroon siya ng pangungutan, nag-loan. Diba? Sabi nga, health is wealth, nababaon sa utang. So, nag-loan siya sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya. Pumila siya sa PCSO, sa mga charity, sa mga politiko. Ang worst scenario na huling ginawa niya dahil kulang na kulang ang pera niya ay nagbenta siya ng property. Yung matagal niyang pinaghirapan, hard-earned money niya, no, kailangan niyang ibenta sa murang halaga. Okay? Para lang masolusyonan yung major operation niya dahil gustong-gusto niyang mabuhay para sa kanyang pamilya. Okay? So, ito yung option number 2. Si Pedro pa rin. Nag-save siya ng VUL savings account. Wala siyang binago, ganun pa rin. 5,000, so 60,000 a year ang naipon niya after no nagkasakit din siya, critical, major 1 million ang kailangan niya. Pero dito sa VUL account, bibigyan siya ng 2 million. Okay? So, solve na yung problem niya sa major operation ng 1 million. May natira pa siyang 1 million for recovery na gagamitin niya. But what if hindi naman siya magkasakit? Okay lang, no? Kasi covered pa rin siya until 875 nitong 2 million pesos na to. Nandyan lang yan. Continue lang niyang isave yung 5,000. Continue, tuloy-tuloy. On year 16, ayan, meron na siyang naipon na pera na 1.1 million na pwede niyang gamitin sa education ng anak niya, tuition fee, or any other goal. Business man yan, travel, at kung ano pa man yan, or bumili man siya ng mga property. Okay? And continue lang din i-save niya yan, no? On year 30 years old siya nagsumula, and 30 years old na, no? So, 60 na siya retirement. Meron na siyang 5.5 million pesos na investment. At the same time, covered pa rin siya ng 2 million until age 70. So, nandyan lang siya, covered siya until age 75. Nandun pa rin yung coverage na 2 million. So, meron na siyang pera, may coverage pa siya ng 2 million. At siya ay insured din, no? Meron siyang life insurance na 3 million in case sudden pass away. Ibig sabihin, bigla na lang nawala siya, no? Taken out of the picture. Ang makikinabang naman yung kanyang asawa at 2 anak. So that yung kanyang asawa ay moving forward, no, and yung mga anak niya can continue to eat, to live, and to study. Makareceive ka ng 3 milyon para pwede mo pang magamit sa business, no, makapag-diskarte pa si Mrs. At syempre hindi siya babaon sa utang. So ganyan kaganda itong VUL savings account. So kung comment down kayo kung ano sa tingin nyo mas maganda, yung regular ba o yung VUL savings account. So thank you so much and God bless.